Hi, what's up everybody? It's Alexi and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I'm gonna be sharing the experience that we had in Oslo, Cebu. So wait, may pa-script. So, I'm sorry guys, may pa-script tayo dahil hindi pa naman tayo talaga sanay at hindi pa tayo professional. Hindi pa tayo sanay mag-vlog. So, may pa konting script. Actually, hindi naman siya script. Yung pinaka ano lang, pinaka-topic, yung pinaka-sabihin, parang guide kumbaga. So, baka kasi nagtataka kayo kung bakit na iba na naman yung style of vlogging ko. Una kasi, di ba, nagva-vlog ako ng parang impromptu. Kung nasan ako, nagva-vlog ako, ganto ganyan. Pero kasi, sometimes, nakakalimutan ko siyang mag-vlog. And usually, kapag nagva-vlog talaga ako, is gusto ko ng tuloy-tuloy. Tapos, nakakalimutan ko. Sorry na, I'm not used to it. Pero, ginagawa ko naman po yung yung best ko para makapag-vlog ng maayos. Pero kasi, gusto ko lang talaga siya as hobby. Pero, sana naman, di ba, magtuloy-tuloy. So, ayun, ipupush natin to guys. So, ayun na nga. And sometimes, parang nag-voice over ako. Hindi kasi ako natutuwa sa boses ko kapag nag-voice over ako. Kaya parang tinatry ko pa din at the same time. Tapos minsan gumagamit ako ng mga voice effects, voice filters. Hindi siya okay. Parang hindi ako yun. Hindi talaga ako yun. AI yun. I mean, hindi ko gusto. Hindi ko trip. Tapos yung boses ko din, hindi ko din trip. Ante, para ako makikringe. Ganon. Pero somehow, hindi ko alam. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung paano. So, eto, nag-explore naman ako ng bagong vlog kung paanong style na naman ang gagawin natin. So, hindi ko pa sure talaga kung ito na pa talaga yung style na gagawin natin. Pero kasi gusto ko yung parang pa-documentary type. Pero alam ko hindi ko yun ma-achieve. Kasi, hindi naman ako ganun kagaling talaga, no? Kumbaga nag-i-start pa lang ako. And sabi nga talaga nila, pag nag-uumpisa ka talaga, mag-cringe ka at first. Pero siguro masanay din tayo. Yun na nga. So, ayun, hindi ko talaga trip. Ano ba yan? Puro na ako hindi. Puro negative eh, no? Push lang tayo ng push, no? Siguro mas okay. So, ayun, guys. Ako ata yung basher ng sarili ko. So, eto na nga. Back tayo to the main course. So, Oslo, Cebu. Ito actually, this is our day 3 tour. No, actually, it was our day 4 tour in Visayas. So, hindi kami nakapaglibot-libot nung day 3 kasi may period ako noon. Hindi, actually, dapat mag-ano na kami noon, Oslo, swimming with the whale shark. Pero kasi hindi namin ginawa that time kasi may period ako. Te, baka naman. Ante, isipin mo pag may period ka, baka maamoy ng shark, mamaya kainin pa tayo. Oh my God! Gusto pa naman nila yung medyo madugo. Oh my God. Sige, huwag na natin share. Baka sobrang hindi magandang topic. Hindi magandang topic. So, ayun. Tapos, nung day 3, yun, nasa land tour lang kami, nag-ikot-ikot kami, scroll-scroll. Nag-stroll-stroll kami ng husband ko sa Cebu, sa Panglao pa din kami. Tapos parang tamang motor lang kami, tapos try ng mga new foods, tapos yung samgyup nila or whatsoever there, mga hot pot, gano'n, nag-try lang kami. Kain-kain kami, tapos tamang gala lang with the motorbike. So, after that, kasi syempre, di ba, medyo kami relax. Kinabukasan naman. Maaga kami nakatulog at kinabukasan, ayun yung day 4 namin, which is nagpunta kami sa Cebu, Oslo. So, sa mga hindi nakakaalam, magkahiba po ang Panglao, Bohol, ang Bohol, at saka ang Cebu. So, i-search nila. Charot. So, magkaiba sila ng island. Kasi ako kasi dati, ewan ko kung ako lang, pero ako kasi, hindi ko kasi alam na magkaiba sila. Alam ko lang, iisang ano lang sila land, tapos magkaiba lang na lugar. Like, halimbawa, ito, Laguna, tapos Manila. Magkadikit na land, ganun. Hindi pala, guys. Hindi sila ganun. So, magkaiba silang island. Ayun.
First time namin nun sa Oslo, hindi kasi namin na-expect na walang ganon sa hindi namin alam. Siguro hindi lang namin na-search. Tamad kami mag-search. Hindi lang namin na-search na wala siyang swimming with a whale shark. So, kasi ayun talaga yung gustong-gusto ni Eric talaga. Kaya kami nagpunta ng Cebu is kasi ayun yung gustong-gusto niya matry. Gustong-gusto niya itry yung swimming with a whale shark. Gustong-gusto niya daw makita. Kasi nung time na yon hindi nila nagawa ng mga kaibigan niya. Kasi hindi daw, parang hindi ata sumang-ayon sa kanila yung weather or na-aksidente sila that time. Mahabang kwento. Next time ko na lang ikukwento yung about the accident. So, dito muna tayo sa first time namin sa Oslo. So, paano kami nakapunta doon? May nag-invite sa amin. Actually, naglalakad-lakad kami nun sa Alona Beach. Tapos parang may lumapit sa amin, may lumapit sa amin na parang inalok kami. Gusto niyo ng tour, ganyan-ganyan. And doon nakita ni Eric yung whale shark na talagang gustong-gusto namin puntahan. Kasi that time, naghanap-hanap pa kami na saan kami pupunta, ganyan. Sakto may lumapit sa amin na parang, gusto niyo ba tong experience tour, ganito, ganyan. Tapos nakita niya yung whale shark. Oh, gustong-gusto talaga niya. Excited. Tapos ayun, pinaliwanag sa amin ni Kuya kapag negotiate kami. Set kami ng date kung kailan yung ganap. So, ayun, after nun, nagpunta kami sa McDo ng alas 5 ata ng madaling araw. Umaga, hindi siya madaling araw. Alas 5 ng umaga kami nagpunta sa McDo. Minute namin siya sa Alona Beach. Sa McDo, naalala ko. Tapos, akala namin siya yung magiging pinaka-tour guide namin. Siya yung magiging kasama namin hanggang sa pag-swimming with the whale shark. Hindi pala. So, kumbaga, parang siya lang yung nagpo-promote. Tapos, siguro may commission siya doon. Ganun lang yung work niya doon. So, nakapunta kami doon na una kasi, di ba, alas 6. Meron kaming shuttle na sumundo sa amin doon sa may Alona Beach, doon sa may McDo. May sumundo sa amin na shuttle. And as I remember, meron kaming kasabay na dalawang Korean. Parang couple din sila. Tapos, ayun, after nun, parang 20 to 25 minutes yung layo papunta dun sa Pantalan. Kasi sasakay pa kami ng barko papunta sa kabilang island, which is sa Cebu. So, ayun, mga 20 to 25 minutes yung binyahe namin doon papunta sa Pantalan. And nung nakapunta na kami sa Pantalan, akala namin sasakay lang kami sa maliit na bangka. Curious na kami bakit ang liit lang ng bangka. Sabi nila 90 minutes daw to get there in Oslo, Cebu. Tapos parang, curious na kami bakit ganyan. Yung pala, ililipat pa kami sa another cruise. So, ayun, 90 minutes yung tinagal ng biyahe namin papunta sa may Oslo, sa kabilang island. And after nun, sumakay pa kami ng tricycle. Ang dami. Pero, all goods na ito kasi nagbayad kami ng tour. After nun, wala na kaming extra fees. Ayun. Meron pa pala kasi nag-rent kami ng GoPro cam. Ganon. Isang bayaran na lang. Siguro around like 5,000. Ganon yung binayaran namin ni Eric. 5,000 to 6,000 yung binayaran namin ni Eric. Kasama na kami nun. Siguro nasa around 2,500 to 3,000 yung pinaka per head ng tour na yun. So, ayun. Anong kailangan nyo? So, syempre, hindi naman kami nakapagdala ng mga snorkel set. Yung water shoes lang meron kami. Tapos, ayun, provided na sa tour namin yung snorkels and goggles. Nagdala kami, naiwan lang namin. Ayun talaga yun. So, sobrang pagmamadali namin, naiwan namin yung goggles namin tsaka yung mga snorkels namin. So, hindi ko yun ma-advise na iwan nyo. Guys, hindi nyo dapat iiwan yung mga ganun. Lalo na personal use yun. So, ayun na nga. Nag-provide sila ng goggles and snorkels doon. Tapos, life vest. Ayun. Tapos, ang ginawa namin is, anong ma-offer nila doon? So, pwede ka rin mag-rent. Pero, syempre, yung sa tour namin, may provide naman na sa amin
yung mga ganun. Kaya hindi na kami nag-rent nun. Ang nirent na lang namin is which is yung GoPro cam para kahit nasa ilalim kami ng tubig, pwede kami mag-video, mag-picture, everything para naman mas masulit namin yung paglalangoy with the whale sharks. So, ayun yung may offer nila doon. Yung fees namin sa GoPro cam is 500 pesos pero unlimited na yon. Unli shots, unli video or picture. Tapos meron din si kuya, meron din kuya doon na mag-guide sa inyo and siya din mag-picture mga divers. Sila din ang mag-video and mag-picture sa inyo. So, nothing to worry about. And then, kapag hindi ka naman marunong, ako talaga ako marunong lumangoy, kaya naka-life vest lang ako. Hindi naman talaga siya ganon, nakakatakot. Nakakatakot siya kapag una, kasi syempre hindi mo alam kung anong gagawin mo sa whale shark or what. Baka mamaya, you know, lalo na pag nakita mo malaki talaga siya. Nakakatakot at nakaka-nervyos. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. And then, ayun, bago kayo umalis doon sa pinakapantalan, meron silang rules and regulation na dapat yung sundin. Parang, halimbawa, bawal kayo naka-sunblock, bawal kayo ng may mga jewelry, bawal kayo tumikit sa whale, bawal siya masaktan or something, bawal nyo pakainin ng kung ano-ano. Mga ganon, syempre, parang ganon lang naman yung normal na rules and regulation, and sana po sundin natin yun kasi toxic yun para sa kalikasan and para sa whale. So, para iwas sa pag-onte, sa pag-ubos ng ating mga kalikasan. So, how was the whole experience? Ayun na nga, sabi ko, masaya and sobrang hindi unexpected lahat ng pangyayari, pero at least nagawa ko. And yung nakakatawa doon kasi syempre, di ba, nung una natatakot ako kasi talagang ang laki niya, tapos parang ayoko talaga. And takot ako sa malalim, takot ako sa mataas, takot ako sa malaking bagay. Ang dami kong takot sa buhay. So, ayun, parang hindi ko alam kung kakayanin ko ba yun, pero sobrang proud sa akin si Eric. Binigyan niya pa ako ng laruan. So, ayun, binigyan niya ako ng whale shark na toy. And after that, ang tip ko lang naman sa inyo is bago kayo umalis, bago kayo mag-tour sa mga ganyan, make sure nyo na laging kumpleto lahat ng kailangan nyo. Yung mga snorkel, life vest, yung mga ano tawag dito, water shoes, dapat lahat kumpleto kayo, ganyan. Huwag nyo kakalimutan para kung ayaw nyo ng extra charge, hindi talaga kayo mapapagastos. And kung meron kayong GoPro cam, mas maganda magdala kayo nun para hindi na din kayo magpabayad ng extra charge. Or kung wala naman, okay din naman. Goods talaga na meron talagang GoPro cam kasi syempre para makip mo yung experience and masave mo yung memories, yung ganyan. Mas maganda rin na mag-rent kayo doon. Kasi actually yung about doon sa GoPro cam, mabilis lang na isinend sa amin, mabilis lang ma-transfer. After nun, wala pang 10 minutes makukuha mo na agad yung mga photos and videos mo doon sa GoPro cam nila. And okay naman siya gamitin and parang masusulit mo talaga. At saka, you know, help na rin yun kasi parang ayun yung pinaka-negosyo nila and dun sila parang kumuha ng income. So, ayun lang, yung advice ko is huwag kakalimutan yung mga mahalagang gamit and huwag nyong i-disobey yung mga rules and regulation nila kasi talagang mahalaga yun. Mahalaga yun na para ligtas kayo and para ligtas din yung mga sa paligid nyo. So, ayun lang ang aking vlog for today. So, after pala nun, madami namang mga souvenir shop doon na pwede nyong bilhin. Ang daming mga magnets, yung mga kung ano-ano. And then after kasi nung nagutom kami ni Eric, bumili kami ng buko juice at saka ng banana Q. So, sobrang nagustuhan namin ni Eric yung banana Q, tapos yung buko juice na sobrang fresh, tapos malamig. Sobrang good, sobrang solid. Tapos, ayun na nga, madami silang mga souvenir, magnets, keychain, or mga damit, mga
bags or kung ano man, stop toys. Madami silang mga ganun na pwede niyang mabili. Kasi yung tour naman na yun, around the world. Round trip na yon. Round trip na yon. So, papunta tsaka pabalik. Wala na kayong ibang paproblemahin sa peace. So, ayun. At ayun lang guys. Maraming salamat kung nakarating ka sa end ng aking video. And kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo, please paki-like and then comment kung meron kayong suggestion na pwede namin puntahan. As much as we can, we will go there. And ano pa ba, share mo kung meron ka mga kilalang friends or family na may plan na mag-Oslo, ganto ganyan, or Cebu, meron. And check nyo din pala yung aking first vlog kung hindi nyo pa napapanood, and second day, the first day and second day tour in Panglao, Bohol. So, ayun lang. Yun lang. Thank you so much again for watching my video, and I hope you guys doing all well. Ayun lang. Bye-bye! Miss Gemini. I like my look lang. Very madaldal.